Nandoon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Kahit 3 taon na siyang patay. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Sa loob ng 5 taon bilang isang VP dito sa Dubai, hindi ko pa nakalimutan ang obligasyon ko sa aking pamilya sa Pilipinas, lalo na sa aking anak na si Maria, na nag-aaral sa kolehiyo. Buwan-buwan, regular akong nagpapadala ng 20,000 pesos sa aking kapatid na si Ben, na siyang nag-aasikaso ng lahat ng bayarin at gastusin ng aking pamilya sa Bulacan. Malapit na siyang magtapos sa kursong accountancy, kaya doble ang sipag ko sa pagtatrabaho. Napakagaling ni Maria sa klase, kaya sulit ang bawat patak ng pawis ko. Ang pangarap ko ay makapagtapos siya, makahanap ng magandang trabaho, at makatulong sa amin. Kaya nga, nang makatanggap ako ng tawag mula kay Ben, akala ko ay may problema sa pag-aaral ni Maria. Pero ang narinig ko sa kabilang linya ay mas masahol pa kaysa sa anumang masamang balita na inasahan ko. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento dahil lalala pa ito. Kausap ko si Ben sa telepono at nagulat ako sa sinabi niya. Ate, wala kaming natatanggap na pera mula sa iyo sa loob ng 6 na buwan. Bigla akong kinabahan. Paano nangyari yon? Regular akong nagpapadala. Pero 8 to 2. Tingnan mo ang bank statements ko. Walang pumasok simula pa nung nakaraang Setyembre. Hindi ako makapaniwala. Tinignan ko ang aking mga resibo sa Western Union. Kumpleto ang lahat mula Setyembre hanggang Pebrero. Okmati, pero imposible, Ben, may resibo ako sa lahat ng padala ko. Tingnan mo. I send ko sa'yo ang pictures. Ate, nag-withdraw pa nga ako nung nakaraang buwan para sa matrikula ni Maria. Akala ko kasi baka may padala ka ulit. Pero wala talaga. Umiti ako kay Ben na parang wala lang habang ang sistema ko ay nagpanik. Ate, saan na napunta ang pera? Hindi kaya? Hindi. Impossible. Ayoko lang isipin. Pero ate, paano na ang tuition ni Maria? Malapit na siyang mag-enroll. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Pagkatapos ng tawag, kinabahan ako. Nag-umpisa akong balikan ang lahat ng mga resibo ko. Bawat buwan, pareho ang pangalan ng receiver, Benjamin Cruz. Pareho ang address. Pareho ang bank account number. Lahat pareho. Pero bakit walang natatanggap si Ben? Nag-umpisa akong maghinala sa Western Union. Baka may mali sa kanila. Pero impossible daw. Napakaliit ng sansa na magkamali sila sa 6 na buwang magkakasunod. Kinausap ko ang aking kapatid na si Ben ulit. Sinabi ko sa kanya na magpunta sa Western Union. Hindi ko alam, ate. Tiningnan ko na yung bank account ko. Wala talagang dumating. Pero Ben, may resibo ako. Nakasulat doon na ikaw ang nakatanggap. Hindi ko alam kung bakit, pero wala talaga. Baka naman may nag-claim na iba gamit ang pangalan ko. Na-realize ko, mayroon kaming pinsan na nagngangalang Benjamin Reyes. Katulad ng pangalan niya, Benjamin. Baka siya. Pero bakit niya gagawin sa amin ito? Ate, hindi ko na alam ang gagawin. Naguguluhan ako. Kailangan kong malaman kung sino ang nakatanggap ng pera ko. Kaya, nagpadala ako ng isa pang padala, pero sa pagkakataong ito, mas maingat ako. Bago ko ipadala, sinigurado ko na iba ang pangalan ng tatanggap, para lang hindi na maulit ang nangyari. Pagkatapos, tumawag ako sa Western Union at nagtanong tungkol sa mga nakaraang transaksyon. Humingi ako ng kopya ng hihi ng taong nag-claim ng pera. Akala ko makikita ko ang mukha ng pinsan kong si Benjamin Reyes. Ang sumagot sa akin ay isang staff member ng Western Union. Umiti ako sa kanya at sinabi ko, kailangan ko lang makita ang ihi ng taong nag-claim ng pera ko sa loob ng 6 na buwan. Ma'am, ipapakita ko po ang mga ihi ng recipient.
Nakangiti ko siyang pinanood. Inaasahan ko na makita ang mukha ng pinsan kong si Benjamin Reyes. Ngunit, ang nakita ko ay ang AFE ng aking kapatid na si Benjamin Cruz. Ang mismong kapatid ko na walang natanggap na pera. Hindi. Impossible. Ito ang kapatid ko. Pero sinasabi niya na wala siyang natanggap. Ma'am, ito po ang GI na ginamit. May pirma niya po rito. Tiningnan ko ang pirma. Ito ang pirma ni Ben, wala akong ibang kapatid na Benjamin. Ninerbiyos ako. Bakit ganoon? Bakit nagsisinungaling si Ben? Ate, huwag ka maniniwala sa kanila. Hindi ko yan pinirmahan. Ano ang ibig mong sabihin na hindi mo pinirmahan? Nakasaad dito ang pangalan mo, ang GI mo. Ito ang pirma mo. Ate, hindi ako yan. Hindi ko kilala ang pirma na yan. Hindi ko yan ginawa. Sa takot ko, lumipad ako pabalik ng Pilipinas. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ni Ben, yakap ko siya, pero may ibang pakiramdam. May lamig. Ate, ano ang nangyayari? Pinakita ko sa kanya ang mga resibo, ang GI, ang pirma. Ate, hindi ko talaga alam kung sino ang gumawa niyan. Hindi ako yan. Sa takot ko, naisip ko, baka may aswang. Ang usap-usapan sa probinsya namin, may aswang na gumagaya sa tao. Hindi ko alam kung saan ako maniniwala. Sa kapatid ko o sa ebidensya. Sinabi ko sa kapatid ko, Ben, kailangan mong sabihin sa akin ang totoo. Kung ikaw yan, sabihin mo. Hindi ako magagalit. Kailangan ko lang malaman. Ate, sinasabi ko sa'yo, hindi ako yan. Hindi ko yan ginawa. Pagkatapos ng aming pag-uusap, hindi pa rin ako kumbinsido. Kaya, inimbitahan ko siya na mag-withdraw ng pera sa Western Union para makita ko kung ano ang nangyayari. Nagpadala ako ng pera sa kanya. Sa Western Union, nakita ko si Ben nag-withdraw siya ng pera at nang pirmahan niya ang resibo, napansin ko, pareho ang pirma sa mga resibo na ipinakita sa akin ng staff. Nandoon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Kahit 3 taon na siyang patay. Ano kaya ang nangyari kay Ben? Nagsisinungaling ba siya? O may iba pang nakakatakot na misteryo sa likod nito? Kung ikaw si ano ang gagawin mo? Kaya, totoo ba ito o kathang-isip lamang? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.